Hello, good morning mga ka-alright. Once again, si Sir Michael B ay nandito ngayon sa Tarlac at tayo ay pupunta ng Kapas Shrine. Kapas Shrine po ang ating pupuntahan sa Kapas. Bago tayo ay dadaan muna tayo sa Budge at tayo ay magkakape. At alam mo naman yung Budge sa mga hindi nakakaalam lagi nagpapakape yun. Tapos fruit pa yung yung ginagamit, niluluto pa. Ayan. Para hindi pa nakakapunta sa shrine, itutur ko kayo. Alright. Dito sa Budge. Ito na yung Budge. Alright. Military National Kapas National Shrine. Ayan na siya, oh. Sir, mag-entrance fee po. Salamat. Sige. Magpapalipad na ako ng drone, okay lang ba? Sige, salamat ha. Pagpapasok kayo dito sa shrine, kakaliwa kayo kasi bawal dyan sa pinakagitna, no? Pupunta man tayo sa dulo, no? Alright, papakita ko na sa inyo kung paano pagpasok dito. Kakaliwa kayo and then ito, kakaliwa, babaybayin nyo itong gilid na to kasi bawal sa gitna. Linggo ngayon mga ka-alright. So, tingnan natin kung maraming bisita ngayon. Uy, nag-grass cutter sila, ganda lang yun. Ang dami mga puno. At unang-una itong pinaka kilalang kilala rito. Ito yung bagon mga kasama. Mamaya ikutin din natin mamaya yung bagon na yan. Paano yung history nya. Alright. Alright. Dito mga nakasulat yung mga nakasulat halimbawa ito mga ito. Alphabetical sila. Ayan. Alphabetical sila. Ayan. Nakasulat yung mga namatay dito, yung mga ranggo. Private, Sergeant, yan. Corporal, Third Lieutenant, KFC, Corporal, yung mga namatay. Alphabetical to, alpha. Dito paikot siyang pa ganyan, no? Pansinin nyo guys, paikot yung pinaka-oval nya hanggang doon papunta doon sa pinaka-kabila. Shortcut na. Punta tayo naman sa kabila, sa kabilang side. Kung dito yung A,
Dito yung sigurado ni Zay na nandito. Alright. And when the world shall wake again from green decay to growth and beauty, let no one ever know my pain, but I have done my humble duty. By Amador T. Daguio, World War II veteran, writer and poet. Right, ito lang siya dito. Alright, ito may mga pahabol pa. Ito yung mga Y. Then ito naman yung mga Z. Okay. Yuzon, Sabala. Ayan. Sulat dito. Alright. So guys, kung iikutin nyo to, ayan, naiikot na rin dito. Maghanap ng mga pangalan dito, yung mga kamag-anak nyo baka nakasulat dito. Yung mga hindi nyo akalain na, yung mga lolo nyo nung araw. Dito sa area Santiago, S naman dito. S. Sanchez, Samonte, dami Samonte, Salazar, ay Salazar ba yun? Salapare, Rosario, dami, Roque. Alam mo talaga maraming ano talaga, apelyido talaga. Brad. Ito naka-bricks to. Ayan. Alright. Yan, ganyan ang pagkakayari niya yan. Dito sa oval na to sa likod may open na ganyan, no? Yan, open siya. Open dito sa ano. May daanan sa likod. May hagdanan pa nga sa baba. May pababa pa. Parang ano siya. Ayan. Okay, may hagdanan pa rito para makababa pa. Nandun guys yung hanging bridge. Okay, nasa in na tayo. Yan pa yung lohats. Ayan. According dito, estimated defenders who reach Capas 45,692 plus Filipinos and 9,300 na Americans, no? Tapos dito naman estimated death marches April 9 to 15 1942 is 60,600 Filipinos and 9,900 Americans, no? Ibig sabihin daming namatay na sundalong Pilipino. Alright. Ito yung mga nagmarcha coming from Maribeles, Bataan yan. 60,600 Filipinos tapos 9,900 na Americans, no? In Component Memorial Monument. Alright. Obelisk is the local focus center of the center shrine. Alright. Capas Concentration Camp. Itinatag noong 1940 bilang Camp Odinel, nagsilbing bilangguan ng mahigit na 40,000 kawal na Pilipino at 900 kawal Amerikano na bihag ng digma na dumanas ng death march. Humigit kumulang sa 30,000 ang namatay
Sa kampong ito, sanhi ng sakit at iba yung paghihirap. Mula Abril hanggang Hunyo 1942, inilibing sa iisang hukay ang mga nasawing bayani. Nakilala sa pangalang Kapas Concentration Camp, naging bahagi ng Clark Air Base Military Reservation makaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ibinalik sa Republika ng Pilipinas ng 9 April 1982, ipinahayag na isang pambansang dambana 9 October 1991. Alright. Alright. Yun. Yun ang pinakaharapan niya papunta doon. Alright. Alright. Alam nyo ba yung bagon na yan? Itong bagon na to is according sa history is umabot ng 150 katao ang pumasok dyan. Paano karami yun? Siniksik lahat yan sila. Grabe. Kaya talagang malaki ang nagipapin nito. Kasi mula San Fernando, Pampanga, nag-trend sila papunta dito. Tapos dahil kulang na yung bagon, isiniksik yung mga tao dyan. Grabe. Ingatan natin ang instrukturang ito para sa susunod na henerasyon. Ibig sabihin natin, nilakad ng tropa is 108. I think hindi pa kasama doon yung trend. Okay? Inilakad nila yan. Ang dami namatay na po. Ang sundalo ng araw. Dito sila kumukuha ng tubig sa may ano na to. Alright, nandito tayo ngayon sa bridge na kung saan dito daw kumukuha ng tubig yung ating mga sundalong na nakulong dito. Yung ilog na to, ito yung pinagkukuhanan ng tubig nila. Ito yung nilagyan nila ng para mapuntahan yung kabila. Subukan nyo, nakakalula din. Magalaw siya, pero okay lang. Ang sanay ka naman tumatawid, wala namang problema. Nakasabay tayong mga dalaga. Nakaka-proud din kahit paano na makarating kasi ito sa mga historical places nito. Ang gaya nito. Yun yung kinukuhanan nila ng tubig. Yung ilog na yan. Imagine niyo guys, nung panahon noon, siguro malinis to kasi marami sundalo rito eh. Naman naman pag maraming tao. Doon ako galing, tapos tumawid ako dyan. Ngayon pagbabalik ka, doon kong datahan. Sabi na niya, dito. Sabi nakalagay, honor our heroes, keep ground clean. Ano tayo, bukas iikot pa tayo ng Clark. From New Clark to Clark tayo bukas. Alright. Kaya natatakot yung iba kasi para daw nabubulok na, parang yung mga kahoy na parang ano na siya, nabubulok na. Kaya siya meron tayo kilumang transient, tapos bukas iikot naman tayo bukas ng ng Clark. Alright, Hanggang na tayo mga ka-alright. Proceed na tayo dun sa pupunta na tayo sa gate. Labas na tayo, uwi na tayo dun sa ating titirhan pansamantala. Guys, maraming salamat sa pagsama nyo rito. At kahit pa paano sana meron kayong nagustuhan nyo yung aking mini vlog about dito sa Kapas Shrine.